Hi, hello and good day mga kagalaans. Welcome dito sa ating channel, Ants TV Adventures. By the way, my name is Andrew Bugarin. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, gumagawa po tayo ng content all about papillary thyroid carcinoma and other thyroid problems. Kinishare natin dito yung mga experiences natin, mga nararamdaman natin. At the same time, gumagawa rin po tayo dito ng mga travel adventures. Hello and good day mga kagalaan. Today is August 21, 2024. Ninoy Aquino Day, and mark my calendar kasi kakagising lang natin alas 7 na umaga. So tanghali na yan para sa atin. Pero napakasaya ko kasi ito yung bumungad sa atin. Para sa ilang mga YouTuber na malalaki na, syempre maliit lang na bagay ito. Pero for me na matagal na nag-YouTube and mabagal yung progress, eto siya, tingnan natin. Nababasa nyo Ants TV Adventures. Congratulations. Oh my gosh. So, ayan, mamamonetize na tayo sa YouTube. Happy ako, and in a way, tuloy-tuloy na naman tayo sa bibigay ng makabuluhang content para sa mga katulad ko na may thyroid cancer, and sa mga may nararanasan na sakit na rin. And yun lang mga kagalaans. Sana suportahan po natin yung channel na to and makapagbigay tayo ng mga information na kakailanganin ng mga bawat isa sa atin. So ayun na nga, after ng surgery natin, total thyroidectomy and neck dissection, ang una ko agad tinanong sa doktor is ano po ba yung mga bawal kainin. And ang sagot sa akin, syempre pabiro ng aking doctor, is yung hindi masarap. Pero syempre, research din tayo. And by the way, share ko pala sa inyo yung channel ni Dr. Ivan Codal ng Pinoy Endocrinologist. Check nyo na lang yung channel niya. Doon marami siyang itatakal sa inyo all about thyroid problems, hyper man yan or hypo. So ayun, based on my research and ginagawa ko na rin siya ngayon, ina-avoid ko na talaga yung sugar and glucose sa katawan ko. No more juice, no more soda, and bawas tayo sa kanin kasi napakataas ng glycemic index niyan. Yan yung unang-una ko talagang tinanggal dahil yan daw ang pagkain ng cancer. Kahit anong cancer, hindi maganda talaga ang sugar. Next up, sa binawas ko talaga at unti-unti ko nang tinatanggal sa sistema ko is pagkain ng mga junk food na naman natin, hindi talaga maganda sa katawan yan, and at the same time pagkain din ng cancer yan, maaari alisin na natin sa sistema natin. Next ko po na binawasan or unti-unti ko na rin tinatanggal sa sistema ko, so iba-iba yung sinasabi ng mga experts na binabawasan ko talaga yung aking chicken and egg kasi sabi nila lumalansang pagkain ito and nakakasama sa mga bukol-bukol natin, and hindi naman masama siguro na maniwala, pero syempre minsan din may iwasan. But then again, hindi ko man matanggal 100%, is talagang binabawasan ko na talaga siya ng malaking porsyento. Hindi talaga ako kumakain ng chicken and egg kapag may option ako, or kung wala naman at wala akong choice, syempre napapakain pa rin tayo. Lalong-lalo na yung puti ng itlog, kinakain pa rin natin yun. And last but not the least, sa mga pagkaing iniiwasan na natin ay lahat ng mga processed food, kagaya ng delata, ng mga processed meat, basta anything na processed, talagang iniiwasan na natin kasi syempre overall health natin yung importante. Kailangan natin mapalakas yung immune system natin, kaya dapat talaga iwasan natin yung mga ganitong klaseng pagkain hanggat maaari, or kung hindi man natin maiwasan, at least ma-minimize man natin ito. Ayun, I forgot to mention sa mga pagkain na iniiwasan na natin is yung paggamit ng mga malalansang condiments kagaya nitong fish sauce or patis, and yung mga bagoong and shrimp paste, or kahit na yung mga sariwang hipon or shrimp
hindi na tayo kumakain na, though hindi naman talaga tayo mahilig. Pero ayun, if hindi natin ma-avoid, at least mabawasan lang natin, ma-lower down natin yung pag-consume sa mga ganitong klaseng condiments. Toyo, suka, siguro okay na. So ano bang napala ako sa pag-iwas sa mga ganitong klaseng pagkain? Unang-una, nakatipid ako. Kasi hindi na ako masyadong bumibili sa labas, hindi na ako kumakain masyado sa labas. And mas pinipili namin magluto. And sa ganung kaparaanan, mas nakakatipid kami kasi ayun, yung iba kasi tanim na lang namin. And maswerte kami na meron kaming mga bakuran na pwedeng taniman ng mga halaman or mga pagkain na pwedeng makonsume. And aside from makakatipid ka, dahil nga active yung lifestyle ko, both sa work and sa labas, and medyo marami tayong ginagawa sa buhay, ramdam ko na nagbo-boost talaga yung immune system ko. And sobrang saya ko, and kahit pa paano ngayon nakokontrol ko yung timbang ko dahil nga sa wala na tayong thyroid gland, meron na tayong hypothyroidism. So ayun, ang nangyayari is di ba lumolobo tayo, ngayon mas nakokontrol ko na siya. So ayun lang mga kagalaans, lagi nating tatandaan, dapat lahat is in moderation lang. Kung hindi man natin maiiwasan yung mga nabanggit kong pagkain, at least kahit pa paano makontrol natin yung pag-consume natin ito. So ayun, medyo umuulan na sa parting kinalalagyan ko ngayon, at ako'y uuwi na muna dahil meron pa tayong trabaho. Papaalam na din muna ako sa lolo at lola ko, at dito pala sila nakalibing. So yun lang mga kagalaans. God bless everyone. Kita-kita tayo sa susunod na video. Siguro itatakal natin kung ano naman yung mga supplements or yung mga ini-intake ko, isi-share ko sa inyo. Baka sakaling magustuhan nyo rin, or baka sakaling maging hiyang din sa inyo. So God bless everyone. Do not settle for less, and pagaling tayong lahat. Bye. So ayun mga kagalaans, nakauwi na tayo ng bahay, and inabot ako ng ulan, nabasa ako, pero okay lang, hindi tayo masyadong nag-worry dahil tingnan mo, meron kami lagundi dyan, tapos meron kami mga malunggay dun, and marami pa kaming ibang tanim na pwede namin magamit sa pagluluto. So ayun, kapag inubo, maglalaga lang kami ng dahon. Kapag may mga bakuran kayo sa inyo, and make sure na mama-maximize nyo, mataniman nyo ng mga halaman, mga gamot, and ibang mga pwedeng kainin na gulay, prutas. So yun lang. Say hi Billy. Bye.